Hi everyone, welcome to Miss the Queen PH. At ito ay isang collective love reading for you. Energy check-in, you and your person. So we will see what are the energies around your connection. Let's see. Tingnan natin kung sino yung mga stronger signs for this reading. You have Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. And Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. So, can be any sign as long as maka-resonate kayo. Okay? So, let's see. Ano yung situation nito? Ano yung situation ng connection? Ng collective? Ano yung situation? Ace of Wands. Seven of Wands, the King of Pentacles. So, some of you are dealing with an Earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn. Meron ditong nagsiset ng boundaries. With the Seven of Wands. Parang merong offer, may nag-reach out, gusto makipag-usap, gustong ayusin yung relationship, but the other person parang ayaw niya. Na, alam mo yun, nagpapakipot or talagang may nagsiset siya ng boundaries, standing his or her ground na talagang teka muna. Oo. Let's see. What is the Ace of Wands? You have the Four of Pentacles and the Five of Pentacles. Pwede kasing yung iba sa inyo rito, yung person nyo, parang ginost kayo or parang wala sa eksena for quite some time, na kung kailan inaasahan mo siya, kung kailan ina-expect mo na nandyan siya for you, saka siya nawala sa ere. Kumbaga, iniwan ka sa ere. So, that's why parang nagtatampo ka or parang iniisip mo na, teka, hindi ako pwedeng lagi na lang available sa'yo kung kailan mo ako kailangan. Ganon. So, ngayon, andito siya bumabalik. Nagpaparamdam na naman. Ngayon na okay ka na, alam mo yung tipong nakaka-recover ka na from that. You have the Hierophant. So, I feel like there is a new person in your life right now na doon ka na nagbibigay ng focus. Doon ka na nagbibigay ng focus, ng attention mo. Kaya parang gusto mo sabihin dito sa person na to na isa, kasi merong rito multiple energies ng iba't ibang tao, no? So, pwedeng ikaw, tapos there is someone in your life, this can be a person from the past na inakala mo na wala na siya sa buhay mo, tapos ngayon bumabalik. Ngayon na meron ka ng nagugustuhang iba or parang you are getting to know someone, may nagsisimula ng connection, relationship. Okay? So, parang for you, hindi ka na sure dito sa person na to kung bibigyan mo siya ng chance. But I feel like andun pa yung feelings no? You still have this romantic feelings towards this person. Ang iniisip mo na lang dito is yung pride mo. Yung parang hindi pwede na kung kailan niya gustong bumalik, babalik siya, makakabalik siya. Ganon. So, let's see the energies pa. Ano pa yung energies ng relationship, ng connection na to, ng collective. Oh my God, see? Grabe. Oh, ghosted, blocked off, kinat off. 'Di ba? I can't make this up. Talagang may ginost dito. So, pwedeng iniwasan ka ng person na to, biglang nawala na lang, wala nang paramdam. And ikaw naman, dahil ganun yung ginawa niya, kinat off mo na rin siya sa buhay mo. Tapos biglang nagpapapansin naman ngayon. Kung kailan meron ng nagpapa-excite sa iyo ngayon, 'di ba? Triggers, name, car, place. Oh. So, I feel like affected ka pa rin sa kanya kasi natitrigger ka pa pag naririnig mo yung pangalan niya, yung sasakyan niya kung may sasakyan siya, or yung places na napuntahan nyo, mga places na pag-usapan ninyo.
Or even yung mga plans ninyo together. Twin flames, okay. So, maaring itong person na to kaya hindi siya nawawala sa buhay mo. Like, pabalik-balik. Kasi pwedeng ito ay karmic connection. Okay? May karmic connection between the two of you. Conflict talaga. May conflict sa relationship ninyo. Hindi kayo ngayon magkaayos. Parang magkagalit kayo. Siguro hinahanapan mo siya ng kanyang yung kanyang explanation. Yes, you want an explanation bakit bigla siyang naglaho. Bakit nga ba siya naglaho? Anong issue ng person na to? Bakit nang ghost? Bakit nang ghost yung person ng collective? Anong problema nun? Page of Cups. Okay. King of Pentacles. I feel like, Three of Swords. Ano to eh? Involvement ng ibang tao. Okay? So, possible that this person ay merong parang nahumaling sa iba. Okay? Nagkaroon ng interest sa iba. Pero, kaya siya nawala sa eksena. No? Ginost ka. But I feel like this person, kaya to bumabalik is because hindi naging successful yung connection niya dun sa other person. So, pwedeng nagkaroon ng third party situation dito nang hindi mo alam. Kaya, kumbaga parang it's either option ka niya. Tapos, merong isang option na gusto niya i-pursue. Pwedeng, this person is someone na, established sa buhay, maayos yung kalagayan sa buhay. Kaya lang, meron ditong merong endings, may separation or may pag-aaway. Nako, be careful kayo kasi baka ito ay meron lang issue or problema dun sa other person kaya nagre-reach out siya sa'yo. O, diba? User ang kanyang ang kanyang peg, ang kanyang energy. Nako. So, let's see kung anong gagawin niyang actions. May gagawin ba siyang actions itong person mo? Like, itong person na nagbabalik, anong action niya? Ipupursu ka nito. Uy, mukhang mangangako siya ng magandang buhay for you. Yung iba sa inyo rito, pwedeng may anak kayo or nagsama kayo ng person na to. Ano yung intentions ng person na to na nagbabalik sa buhay ng collective? The Knight of Wands. Gusto niyang patawarin mo siya. Oo. With the Four of Swords. Gusto niya mag-heal kayo pareho. And I feel like this person, gusto niya na subukan ulit yung connection ninyo, yung relationship ninyo. To make it work. Yeah, with the Wheel of Fortune. Gusto niya kalimutan mo yung naging problema ninyo or naging kasalanan niya sa'yo. No? Gusto niya mag-move on, mag-move forward. With the Hangman, I feel like this person ay meron siyang mga realization sa buhay niya dun sa naging pagkakamali niya sa'yo. So, it's all up to you if you want this person na bigyan siya ng chance. Yung iba binibigyan ng chance lalo na kung may anak kayo or naging malalim yung pinagsamahan ninyo. So, but of course, precaution, mag-ingat pa rin. Lalo na kung halimbawa meron ng new person sa buhay nyo. Pero I feel like yung bagong person na yon parang nagsisimula pa lang syempre. So, hindi pa ganun ka solid yung connection mo doon. So, medyo complicated, yung situation. So, ano yung intentions, energies ng person na nagbabalik na ito para sa collective? Okay. Tignan natin yung energy ng person ninyo. Ayan. May energy ng children. So, maaring iba sa inyo may anak kayo or merong comfort na naibibigay ka sa person na to for some reasons. So, I think hindi rin siya maka-move on. Parang feeling niya
may unfinished business kayo nitong person na to. Ooh, merong love affair. I think ito yung gusto niyang sabihin sa'yo. Parang pwedeng itong person na to is finally mag-open up what happened nung nawala siya. Pwedeng isasabihin niya yung affair niya. Parang sasabihin niya sa'yo harap-harapan na, ito yung naging reason kung ba't ako nawala. So, ito, nagpapakatotoo na ako sa'yo. So, nasa sa'yo yan kung gusto mo pa akong bumalik sa buhay mo. Kumbaga, parang, nasabihin niya na, parang nililipat niya sa'yo yung bola na ikaw ang magde-decide. I feel like this person is also, parang, nag-i-investigate siya sa nangyayari sa'yo or inaalam niya what's going on with your life. Through social media. Nilulook up ka niya sa social media. And sa ngayon, mukhang itong person na to, meron siyang mga plans for your relationship. Ang gusto niya ngayon, mag-focus kayo sa present moment Hindi sa past at hindi rin sa future. So, nasa sa inyo if bibigyan nyo ng chance tong person na to. Minsan mahirap talaga mag-move on, no? Kapag nagiging marupok tayo. But, nyo rin, pag-aralan nyo rin yung kilos ng person na to. Kasi for some of you, nafe-feel ko na parang gusto nyong bigyan ng chance. Oo, okay? So, that is your reading collective. I hope na nakapagbigay ito sa inyo ng insights sa inyong relationship para sa mga naka-relate or naka-resonate. Okay? So, thank you so much and good luck.